Negosyong fresh lumpiang ubod mga kanegosyo. Focus in one. Wala nang ibang tinda. Walang kasamang pizza, walang kasamang shawarma, walang kasamang milk tea. Ito, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na malamang isa to sa dahilan kung bakit ka nalulugi. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Focus in one. Focus lang sa fresh lumpiang ubod mga kanegosyo. Kwento ko lang mga kanegosyo. After ko malugian ng dalawa kong negosyo tulad ng sari-sari store tsaka ng barbecuean, sa Quezon City kasi naka assign yung ay naka doon yung lugar ba? Nandun yung lugar kung saan ako nagninegosyo ng sari-sari store. Sunod kong negosyo is barbecuean. After ko malugian nun, taga Cavite kasi ako, nag-decide ako na bumalik na ako ng Cavite at isara ko na yung pwesto ko sa Cubao, Quezon City. Nung bumalik ako sa Cavite mga kanegosyo, nag-decide naman ako magnegosyo ng bilyaran. Medyo aware na ako dito sa mga focus in one, aware na ako sa market ng mayaman, aware na ako paano i-scale up yung negosyo, aware na ako dyan mga kanegosyo. Naitayo ko yung bilyaran ko malapit sa school sa De La Salle Dasma mga kanegosyo, DLSU Dasma. Yes, mga kanegosyo. May batas tayo sa bilyaran na within 100 meter radius bawal magnegosyo ng bilyaran. Yung bilyaran ko mga kanegosyo, lagpas na yon sa 100 meter radius outside the school. Tsaka may permit din yon at may rules din ako doon na bawal na minor de edad at magsugal. Mga year 2022 ko na itayo yung bilyaran ko mga kanegosyo. Nagkataon sa negosyong bilyaran, kahit may focus in one ako tapos nasa market ako ng mayaman, wala pa rin face-to-face class mga kanegosyo. Meron, pero sobrang konti. Sobrang konti pa rin ng face-to-face class nun na halos puro laboratory classes lang yung may mga face-to-face class. Tapos the rest ng mga subject ng mga estudyante, puro asynchronous na, puro online na yung iba. May binabayaran din akong renta. Well, umabot din ng years yung bilyaran ko, naitawid ko pa, pero hindi na talaga kaya kasi may renta nga akong binabayaran. Tapos, hindi pa fully face-to-face. So, okay na sana, naka-focus in one na ako. Nasa market na rin ako ng may pera. Kaso nga lang, wala pa rin face-to-face class. At isa sa mga naging dahilan kung bakit nalugi yung negosyo kong bilyaran. Ang negosyong fresh lumpiang ubod mga kanegosyo, mas kumikita pa yan kaysa sa karinderya na maraming pagkain. Yes, mga kanegosyo. Sa karinderya mga kanegosyo, bago kumita, dapat maubos muna yung isang putahe ng ulam. At bawat putahe, iba't ibang inventory yan. Kahit sabihin mo lahat masarap, walang problema. Lahat masarap. Kaso lang mga kanegosyo, kung gusto mong kumita sa pagninegosyo, focus in one. Kung fresh lumpiang ubod lang, wag mo nang dadagdagan ng kamote Q yan, banana Q yan. Wag mo nang dagdagan ng lumpiang togi yan. Focus lang sa isa mga kanegosyo. At maraming advantage kapag nakapokus ka lang sa isa. Pag nakapokus ka lang sa isa mga kanegosyo, hindi ka hirap i-identify ng mga customer mo. Kung ano ba yung pinupost mo sa social media, lahat tungkol lang sa fresh lumpiang ubod. Lahat ng tarpaulin mo, lahat tungkol lang sa fresh lumpiang ubod. Pangalawa,
hindi ka hirap ma-monitor yung inventory mo. Lahat patungkol lang sa fresh lumpiang ubod. Panghuli mga kanegosyo, yung cash flow mo hindi mo hirap ma-monitor, yung pasok tsaka labas ng pera. Sa negosyong karinderya mga kanegosyo, ang hirap ma-monitor ng pasok tsaka labas ng pera. Lalo na kapag marami kang tindang ulam. Kaya mas kumikita pa yung nakapokus lang sa isa mga kanegosyong negosyo kaysa sa maraming tinda. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, hanapin yung market ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan, apply ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing, isa lang sa mga yan, panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. Dahil kasama na sa trabaho natin ngayon yan, 2025 na mga kanegosyo, ang dami na nagbago. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo fresh lumpiang ubod. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.